Meron na naman tayong pag-uusapan ngayong araw po ng Martes. Pero bago po tayo dumako sa ating katanungan, dito po muna tayo sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit. God is good. Ang aking pong ibabahagi sa inyo ay tungkol sa cup of coffee. Isang grupo ng magkakaibigan ang naisipang ganapin ang kanilang get-together sa pamamagitan ng pagbisita sa bahay ng kanilang favorite college professor. Isa itong masayang pagkakataon, hindi lamang sa professor kundi maging sa magkakaibigan na ngayon na lang ulit magkikita-kita matapos ang mahabang panahon. Nang dumating sa bahay ng kanilang professor, ay kanya-kanya ng catch-up ang magkakaibigan sa naging buhay ng bawat isa matapos silang graduate sa college. Ang iba ay naging isang magaling na leader ng kumpanya at mayroon namang senior position na sa kanilang pinapasukan. Ang iba naman ay mayroon ng mga successful business. Napakarami na naging topic ng magkakaibigan hanggang sa nagawi na sila sa usapin ng stress sa buhay. Habang nagkukwentuhan ang magkakaibigan, ay nag-offer naman ng professor ng kape sa mga ito at saka nagtungo sa kusina. Makalipas ang 10 hanggang 15 minuto, ay lumabas naman mula sa kusina ang asawa ng kanilang professor. Bit-bit naman ng tray na may iba't ibang klase ng baso na naglalaman ng kape. Mayroong mga crystal cups, glass cups, mayroon ding mga ceramic at makikintab na baso. Ang iba naman ay halatang mamahaling baso, habang mayroon ding mga ordinaryong baso lamang. Inisip na lang ng mga magkakaibigan na baka sa dami nila ay kinapos lang sa magkakaparehas na baso ang kanilang professor. Kaya iba-ibang baso na lang ang ibinigay sa kanila. Isa-isa naman ang kumuha ng basong may lamang kape ang magkakaibigan. Nang lahat na sila ay may hawak ng baso ng kape, ay nagsalita na ang professor. Napansin niyo ba? Lahat ng baso na maganda ang disenyo at mukhang mamahalin ay nauna ninyong pinili. At natira itong mga baso na ordinaryo lang ang itsura at mukhang mumurahin. Nagulat ang magkakaibigan at doon lang nila napagtanto na sobra pa pala sa bilang nila ang baso ng kape na inihanda sa kanila ng kanilang professor. Nagpatuloy naman po sa pagsasalita ang professor. Lahat kayo ay nais ang best cups. Bagaman normal na lahat kayo ay gusto ang best o lahat ng pinakamaganda sa inyong buhay, ito rin naman ay nagdudulot ng problema at stress sa inyong buhay. Makikita po sa mukha ng magkakaibigan ang pagtataka. Kaya nagpatuloy naman ang professor sa pagsasalita. Kung tutuusin, wala namang magiging epekto sa lasa ng kape ang klase ng baso na inyong pinili. Pero pinili nyo pa rin ang sa tingin ninyo ay best cup. At tila pinagkukumpara nyo pa ang baso ng nakuha ng bawat isa. Dagdag pa ng professor, lagi nyong tatandaan, kung ang buhay ay parang isang kape, ang trabaho, pera, estado ng pamumuhay at iba pa ay may tuturing naman na baso. The type of cup we have does not define or change the quality of life we live. Please don't let the cups drive you. Ano po ang aral na mapupulot po natin sa kwentong ito? Marami po sa atin ang nagko-concentrate lang sa pagpili ng klase ng baso at hindi po sa kalidad ng kape. Marami po sa atin yung nakatutok sa outside appearance at superficial na bagay without realizing na hindi naman yon yung magiging sukatan ng kalidad at value ng buhay. Kahit gaano pa kaganda o kamamahalin ang baso na gamit mo, kung hindi naman masarap ang kape na iniinom mo, may enjoy mo ba ito? Sabi nga po, the happiest people in this world
don't have the best of everything. They just make the best out of everything. Ang buhay daw po ay nagsisimula sa B at nagtatapos sa D. Nagsisimula sa letter B at nagtatapos daw po sa letter D. Ano po ito? Birth to death. Pero ano po ang nasa gitna ng letter B at D? Yun po ay letter C. Na ang ibig sabihin naman po ay choice. Our life is a matter of choices, which we make, live well, and it will never go wrong. Ayon nga po sa 1 Timothy chapter 6, verse 6 to 7, but godliness with contentment is great gain, for we brought nothing into the world, and we can take nothing out of it. Yan po ang ating food for the soul and food for the spirit ngayong araw po ng Tuesday.